Magandang araw mga boss, welcome back sa ating YouTube channel. Sa araw nito ay mag-troubleshoot tayo ng hot and cold water dispenser. Camel brand po siya. Ang model naman po niya ay CWD16 HC-DP1. Ang heating power po ay 550 watts. Yung cooling naman ay 85 watts. So, bali ang problema nito ay hindi raw umiinit yung heater. Bali yung tubig na lumalabas sa labasan ng heat mode or heater ay walang init. So, first step natin gagawin ay gagamit tayo ng tester. Sisit lang po natin sa ohmmeter para ma-check natin yung resistance ng compressor at sa heater. Ilalagay lang po natin yung test probe dito sa kanyang plug, male plug. Tapos switch natin una yung sa compressor muna. Yan. May resistance po siya mga boss. Ibig sabihin, okay po yung electrical connection ng ating compressor or sa cooling system. Dito naman po tayo sa heater. Kung mapapansin nyo mga boss ay wala po siyang reading ng resistance. So, ibig sabihin may problema po sa heating section ng ating water dispenser. So, una natin gagawin ay check natin syempre yung switch. At ito yung paraan po na pag-check na hindi na po natin kailangan buksan yung switch mismo para i-testing. Saksak lang po natin sa 220 tapos switch on po natin yung heater. Tapos yun. So, ibig sabihin, umilaw siya mga boss. Ibig sabihin yung switch natin ay good. Kasi pumasok po yung supply. Sunod ay check na rin natin yung cooling system niya kung lumalamig ba siya. So switch on lang po natin. Yun, umandar po yung compressor. Hindi lang po siya rinig sa camera. Bali, paandarin natin ng ilang minuto tapos titingnan natin mamaya. A few minutes later. At yun mga boss, kung mapapansin nyo may namumuong yelo sa ibaba. Ibig sabihin okay po yung cooling system niya. So, bunutin lang po natin yung plug. Tapos, proceed po tayo sa third step. At, ang third step mga boss ay check po natin yung thermal temperature, thermostat or thermal control switch. Kasi, okay na po yung na-confirm na po natin yung switch natin ay okay. Kaya, dito na naman po tayo mag-check sa susunod na parts. Buksan lang po natin yung condenser para ma-access po natin yung dalawang parts na ating i-check. At ganoon pa rin mga boss, nakasit sa ohmmeter na ang ating tester. At i-check natin yung dalawang terminal ng thermal switch. At may reading po siya na may continuity po siya. Sa pangalawa naman ay ganun pa rin. Ganun rin, may continuity. So, ibig sabihin, okay po yung dalawang control na yon. So, ang pangatlo ay yung sa heater. Nagpalit po ako ng tester kasi mahirap po yung nasa ilalim kasi yung terminal kaya kailangan ng alligator switch clip. So, yan na. Nakonect na natin yung dalawang tester natin. Dalawang test probe. Ayan. Tapos yung reading niya ay wala po siyang reading mga boss. So, wala siyang resistance. Ibig sabihin, putol or sunog na yung ating heater. So, ang remedy dyan mga boss ay papalitan natin ng bagong, ng ibang heater. Balibuo po siya. Tatanggalin lang natin. Kasi hindi po na siya na-repair. Before natin tanggalin ay i-drain muna natin yung tubig para hindi naman po mababasa yung ating
ah, area. So, paalala mga boss, bago nyo baklasin yung mga wire ay kung maaari, picturean nyo muna para hindi kayo malito sa pagkakabit ulit. Yan lang po. Gagamitan lang po natin ng maiksing screwdriver kasi hindi po pwedeng mahabang screwdriver sa ilalim kasi masikip. Ayan mga boss, i-review natin ulit. Check natin ulit, baka nagkamali tayo kanina para klaro rin sa ating mga viewers yung kung saan ba ikakabit. May dalawang terminal yun sa ilalim. Yan yung heater. So, ganun pa rin mga boss. Wala siyang resistance. So, wala na talagang chance to. Papalitan lang po natin ng buo kasi hindi na po nare-repair yan. Kasi na-enclosure po yung heater niya. Ito po yung ating ipapalit. Magkaiba lang po ng yung location ng terminal ng heater, pero pareho lang po sila. Check natin yung resistance ng ating heater. So yan po ang normal. May mababasa po tayo na ohms. Ilang ohms? 106 po ohms. At ito namang control niya, thermal temperature switch. At meron din, okay rin siya. Yung pangalawa, okay din. May continuity. So, ikakabit lang po natin. At yan mga boss, nakabit na natin yung heater. Ikakabit na rin natin yung wire. At yung dalawang wire kanina mga boss, dito na natin ikakabit sa gilid. Kasi kanina nasa ilalim yung una nating heater, yung ipapalit natin ay dito na sa gilid. Lagyan lang po natin ng cable tie para hindi po mag-leak yung ating mga hose, ating connection. At yan mga boss, nakabit na po natin lahat. Ngayon ay magti-testing na tayo sa ating heater. Lagyan po natin ng tubig. Bago natin paandarin yung heater mga boss, ay check muna natin kung may tubig ba na dumadaloy sa pusit ng ating hot. Kasi para masiguro natin na may laman na tubig yung ating heater tank. Isa rin po kasi yan sa dahilan na nakakasira ng ating heater na pinaandar na walang tubig. Yan, may dumadaloy na. So ibig sabihin puno na yung heater tank. Switch on na po natin. Uy, bakit wala? Bakit hindi umaandar? Hindi ko pala nasaksak mga boss. Sorry. Ayun, umandar na po. Hintayin lang po natin ng ilang minuto. A few minutes later. At yun, nag-trip po siya mga boss. Mga 8 minutes po siya. Nag-trip. So, check na natin yung tubig. Medyo mainit. Mainit na po siya. Mainit na sa kamay. At yung temperature po niya. Ayun, 82. 81. Umabot mga 82. So,
So, pwede na po tayong magkape mga boss. Hanggang dito na lang po ang ating video. Sana may natutunan kayo sa ating simpleng video na to. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. At pinutin na rin ang notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong videos. Salamat!